We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Magandang umaga po sa inyong lahat at dapat po talaga maganda ang bawat umagang sinasalubong natin kahit na po medyo magulong mundo. Tama. At ngayon, makakasama natin today kasi may mga tao tayo. Hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa mga darating na araw. Pero may mga taong nakakaramdam kung ano ang maaaring mangyari sa future at yun ang makakasama natin. Correct. Ang tawag dyan sa mga yan ay ang mga manghuhula. Kasi, syempre, ngayon kinukonsulta sila ng napakaraming tao dahil gusto nating malaman ano nga bang mangyayari. Diba? Lalo na yung mga nagta-travel at may balak mag-travel. Gusto nilang malaman kung ano ba, dito na lang ba ako sa Pilipinas, hindi na ako alis ng bahay, o mas maigi nang ituloy ko ang aking pag-alis. Kasi wala tayong kasagutan. Ngayon, may mga makakausap tayo at aalamin natin kung may katotohanan ba at magkakatotoo ba ang kanilang mga sasabihin. Right? That's right. Kaya nga, today, kukonsultahin natin sila. Tatanungin natin. Tatanungin natin Sige nga. anong opinion nila, sa tingin nila, ano nga bang... Kung ang mundo walang sagot, baka sila meron. Correct. Kung ano nga bang nasa hinaharap natin. O sige, alika. Huwag kayong aalis, di magbabalik ko ang sis. Always be. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Ang episode po namin today ay inisip namin ihatid sa inyo na walang intensyong manakot o gumawa ng pangamba sa ating mga sarili. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng sagot sa ating mga tanong, nagpasya na kaming imbitahin ang ating mga psychic experts to tell us kung ano nga ba sa tingin nila sa kanilang kakayahan na makita ang mga susunod na kaganapan, ang kahihinatnan ng mga pangyayaring ating nasaksihan. Ang una pong makakasama natin today, ang naghula ho dun sa gulong nangyayari ngayon sa Mindanao at pati na rin yung nangyayari ngayon sa New York at sa Afghanistan. Si Rene Mariano po. Hello! Magandang umaga. Welcome to Sis. Thank you. Malaking honor para sa akin na maging guest sa programa niyo. Pero bago po namin kayo kausapin, ang daming nangyayari nitong mga nakaraang linggo na ikinagulat nating lahat. At sa bawat araw na dumadaan, dumadami pa ang ating pagdududa, palalim ng palalim ang ating mga nagiging suliranin, ang mga lumalabas na pinagmula ng gulo. Pero iisa lang ang naglalarong tanong sa isipan ng marami. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Nagulat at nagimbal ang buong mundo sa pag-atake sa World Trade Center sa New York at sa Pentagon sa Washington noong Setyembre 11. Trahedyang sanhi ng terorismo at kumitil ng buhay ng libo-libong inosenteng tao. Trahedyang nagbabanta ng malawakang gyera sa pagitan ng Amerika at ng Middle East. At trahedyang senyales ng pagbagsak ng ekonomiya hindi lang ng Amerika kundi ng buong mundo. Habang naghihintay ang lahat sa magiging aksyon ng Amerika, and we stand together to win the war against terrorism. dito sa Pilipinas, nangangamba tayong mga Pilipino sa epekto ng trahedyang ito sa ating bansa. Ano ang maaaring mangyari sa susunod na araw? Ano nga ba sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? Tignan natin kung ano ang sasabihin ng tarot cards, no? Nilayout ko na yung cards at ang ginagamit kong style dito ay yung tinatawag na ancient Celtic method.
Ang ginamit kong baraha to present the world ay yung barahang The World. The World. Tarot. At ang unang lumabas dito, The Empress, no? So sa makatwid, wala na naman akong nakikitang mas matinding panggulo na ika nga Mangyayari. magiging kaganapan pagkatapos nung trahedya sa New York. As Ito bang of the the Empress present, symbolizes oo. New York because of the Statue This of is Liberty? the symbol of Mother Nature. This is also the symbol of the earth. Kaya fertile yan, makikita mo, na para bang ito yung pagsisimula, parang tagsibol uli. Healing process, no? Di ba nagiba? Tapos, kumbaga, start na ang tinatawag nating spring. Pagtubo, At dito naman sinasabi na ang mga opposing forces mukhang magkakaroon ng magandang konklusyon ang Sana mga naman. disagreement, no? Sana naman. Sa Amerika at sa mga fundamentalist Islam, no, na katulad ng mga Taliban sa Afghanistan. Ito yung past, no. Makikita dito natin na kumbaga yung remote past, makikita natin na talaga yung trahedyang naganap sa New York talagang pinag-aralan ng napakatagal. Kasi this is the card of student, no, or something to do with scholastic achievement. Now, makikita natin dito na itong immediate future, talagang nagkaroon ng pagkakaisa ang buong mundo dun sa nangyari sa ibang bansa sa Amerika. So, magkakaroon ng tinatawag na compromise, no, between the Pakistanis, yung government ng Pakistan at ang sa Afghanistan. Ganun pa man talagang ito military ito, no? Pero it doesn't necessarily mean military war. Para bang paghahanda lang. naghahanda sila sa maaaring mangyari. Parang nagkakaroon ng tinatawag na disciplinarian na attitude ang mga Amerikano at ang ibang allies nito para doon sa mga handang gumawa pa ng gulo. Ito yung immediate future. Ito yung mga kinatatakutan natin maaaring mangyari. Na halimbawa yung Third World War. No? Pero ang nakikita ko dito, actually, walang Third World War na mangyayari. Ang nakikita ko dito, parang guerrilla warfare. At dito sinasabi na meron pang isang negative situation na maaaring maganap na gawa ng mga terorista. Pero under control sila nitong military, no, mga soldiers. Ito yung ano natin, fears natin, ano. Ang ibig sabihin nito, ang pinaka ultimate result ng nangyaring ito sa Amerika ay walang kinalaman sa physical violence, no, walang gera, no, kumbaga economic recessions. Lalo na dito sa bansa natin, magkakaroon ng tinatawag na biglang pagtaas pa ng dollars against the peso, no, at dahil tayo maangkat ng mga langis sa Middle East, maapektuhan din yan, kaya hindi natin mapipigilan ang pagtaas pa? Lahat ng oo. bagay. Taas pa? At saka dito rin sinasabi na may posibilidad na yung Abu Sayyaf hindi pa rin makokontrol ng Masusuka. ating military, no. Dito makikita ninyo, no, na parang nagdanakaw ito, no. Si Bin Laden, parang mangyayari diyan, aalis siya sa magtatago yan, no, kasi marami naman siyang mga Pwedeng contact points, no. At dito rin sinasabi na may bagong buhay na magaganap sa Amerika at yung kinatatakutan nating recession, tatagalan siguro yan ng mga 3. Sa bagay, matagal din yung 3 taon, ano? Matagal na matagal Lalo na. na sa world, ano? Pero ito yung mga fears natin. Ang talagang nakakatakot, hindi yung danger ng gera, kung hindi danger ng economy. Sa tingin niyo ba, Maghihirap ang buhay. Sa tingin niyo ba si Osama Bin Laden talaga ang pinagmulan nitong mga gulo nito? Alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam ko dito, yes. Pero, ito terroristic attack ito, no? At matagal nang pinag-aralan,
At ito, kung mapapansin ninyo, parang dahil sa nangyaring trahedya nga sa Amerika, kumitat mas yumaman si Bin Laden dahil sa stocks. No, parang sa stocks. Oh my God. Kaya parang mas lalo siyang yumaman. Kumbaga, hindi tayo dapat matakot dito sa global thing kasi kumbaga buong mundo kalaban ni Bin Laden, no? Kumbaga mas Ngayon. nakakarami. Pero yung mga family o yung pinaka-nucleus ng bawat society sa bawat culture sa buong bansa parang nasisira. Parang kumbaga nagkakaroon ng mga lamat dahil nga sa mga drug menace. Well, obviously, tumitindi na talaga ang pagkakaroon ng discrimination against Arabs ngayon sa US. Parang, no? bawat religion nagkakaroon ng discrimination. Catholics against Muslims. Alam mo, sa tingin niyo ba talagang lalaki pa itong yung gap na religious, to? ito, symbol ito ng religion, ano? And there's the devil here. And one of the purposes of the devil is really to divide humanity, no? And I think she is succeeding because yung tinatawag natin, again, yung personal beliefs natin. Pero kung titignan natin ito sa isang bukas na pag-iisip na ang bawat kultura at bawat relihiyon ay pinaka-essence naman yan love and unity and justice, walang dapat pag-awayan. Sa Pilipinas naman, gusto ko malaman. Sa Pilipinas, unang-unang problema natin, magpapatuloy pa yung problema kay Ping Lacson. May hirapan si Victor Corpus na magkaroon ng mga hard evidence tulad ng naganap kay kay dating presidente Erap Estrada. Ang nakikita ko lang dito ay magpapatuloy pa rin ang mga kidnapping, ang rapes at because of the drug menace. At ang nakikita kong direction ng present government is to achieve agricultural success, no? At magtatagumpay naman ito on the good side para naman huwag natin ibitin sa negative, no? O nga naman. Para medyo lumigaya naman tayo ng konti. Sinasabi nila na death ang dying ang movie industry, no? Pero nakikita ko dito na gaganda ito lalo-lalo na sa susunod na taon. I hope so. Oo. It's good news for that. Salamat naman po. People in the movie Ay nako, industry. marami pa po tayong makakasamang psychics sa pagbabalik ng sis. Huwag kayong aalis. Thank you. Thank you so much. Naniniwala ba kayo sa mga coincidences? Kung hindi, paano ninyo maipapaliwanag ang mga ito? September 11, naganap ang pag-atake sa World Trade Center. 9 plus 1 plus 1 equals 11. Ang September 11 ay ang pang-254 na araw ng taong 2001. 2 plus 5 plus 4 equals 11. 111 din ang nalalabi pang mga araw sa taong ito matapos ang September 11. Dial 911 naman ang emergency numbers ng Amerika na rumisponde ng araw ring iyon. Ang Twin Towers, kung titingnan mo, ay mukhang number 11. At ang unang eroplanong tumama dito ay ang Flight 11 na may sakay na 92 katao. At ang ikalawa ay ang Flight 77 na may sakay na 65 na pasahero. Heto pa, ang country code ng Pakistan ay 92 na kung i-add mo ay 11. Ang State of New York ang pang-11th state ng US na may 11 na letters rin. Ang The Pentagon ay may 11 na letra rin. Ang bansang nagtatago sa prime suspect ng pag-atake na si Bin Laden ay may 11 na letters rin. Si Ramzi Youssef na bumomba sa World Trade Center noong 1993 ay 11 rin ang letra ng pangalan. At heto ang tanong namin sa inyo, may kaugnayan kaya ang bilang ng letra ng bansa natin sa mga pangyayaring naganap? Pawang mga facts lang iyan at kayo ang bahalang maniwala. Always be your sisters. We are sisters. Always, always be your sisters. We are sisters. We are back! We are particularly worried po sa gulong nangyayari sa Amerika dahil na rin sa mga ilang kababayan natin na nandoon na pati yung mga celebrities ay naapektuhan when it happened. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa segment na ito.
Nagkatotoo ang hula niyang manalo si Chuck Matay, ang pagbaba ni Erap, maging ang pagkakatanggal ni Manny Villar sa speakership, Lou Andrade. Nakita na sa hinaharap na magiging presidente si Gloria Macapagal at ang pagkakakulong kay Erap and of course ang recent New York tragedy, Brother Arman Cuban. Magandang tanghali po sa inyo. Isa po sa pinaka-popular woman in Asia. Hinulaan niya ang pagkakaroon ng EDSA 2 at hinulaan din niya na hindi matatapos ni Erap ang kanyang term, Madam Aurin. Magandang show. At agad ko na unang tanong. Yep. Katulad sa mga kababayan na natin nasa sa Amerika ngayon, katulad si Regine Velasquez, meron ho siyang supposedly show sa US. She had to cancel. Matutuloy pa ba itong mga show na ito? Ang malakas yung vibration ko within 2 weeks time, no? Magkakaroon ng linaw yung mga concert na yan, lalo kay Regine. Sandaling panahon lang yan. Matutuloy pa rin. Yes naman. Maigi. Kasi yung asawa ko din na medyo napospone yung kanyang show sa Hawaii. Magandang vibration ko nun sa, ano, sa asawa mo, no? Ano ho yun? Ay, naku, ito lang ang nag-iisa niyang love. Very faithful sa'yo. Ayun, panalo yun. Yun Yeah. maganda. Balik natin sa ano? Sa New York Sa tragedy. ating New York, sa current events. Trahedya. Oo, sa mga nangyayari ngayon. Ano masasabi niyo? Ang nakikita ko sa New York talaga, sinasabi ko na yan sa kulong ko sa lumabas na yun sa movie stand since 1999. Nga mayroong isang puti mag-away-away pero hindi ko pa sinabi yan. Siyempre, hindi Lumabas pa na. evident. Nangyari na. Oo, nangyari. Ito na nga. Yung pagdating ni Clinton nung sa EPEC, tumawag na si Jack Tan yung isang speaker na kaibigan ko, magpahula daw si Clinton. Sinasabi ko na yan noon pa. Talaga? Nagkatotoo yun. Well, balik tayo dun sa mga artista na nasa Nasa New York. showbiz. Na, diba? Nag-show sila doon. Like Lea Salonga, meron siyang play, yung Flower Drum Song, to be staged in Broadway. Parang na-cancel ata. Siyempre, medyo magulo ngayon doon. Sa tingin nyo, this will still continue? Nakikita ko, talagang tuloy-tuloy yan pero nagkaroon lang tayo ng Lilo, Konti, no? konti. What has happened? Pero itong gerang mangyari dito sa ibang bansa, talagang nakikita ko, sana dasal lang pong kailangan. Lou? Sa akin kasi, yung kay Regine at yung mga ibang concerts, ang nakikita ko kasi pang holiday season yan babalik eh. Because they have to bring in the spirit of Christmas. At para naman malibang din yung mga tao, itutuloy lahat yan. Pero nandoon yung tensyon sa ere. Siyempre. Ano mangyayari sa mga career doon ni G. Tonji, ni Antoinette Toss, ni Billie Joe Crawford? Ano mangyayari sa kanila doon? Malakas yung vibration ko na okay naman, it will be smooth at pag natuloy yun, kikita sila pare-pareho ng datung. Datu! Oo, dollar, no? Will they succeed? Yes, Ano, will they kanya be lang. able to penetrate? Kanya lang, madidelay ng konti, dahil nga sa trouble. So, matutuloy din ito. Ako kay G, medyo may fear ako eh. Parang sa akin kasi hindi ko na visualize na she'll make it there. Dito pa, pero doon mahirapan siya talaga eh. Si Antoinette tsaka si Billie Joe. Si Billie Joe, nandiyan naman na siya talaga eh. Si Kahit pa paano Antoinette, nakapenetrate. si Antoinette, medyo, kumbaga, in a scale of 1 to 10, mga 6. Si G, mga 4, 3 lang. Ano ba ang mangyayari sa mga Pilipino nagtatrabaho sa Amerika? Ang hirap ng Tagalog. Alam mo, sa totoo lang, sa Amerika, talagang dasal lang po kailangan kasi talagang maraming maepektuhan Pilipino at mga trahedya pang parating. Mayroon pang digmaan pang parating, dasal lang po kailangan natin. Hindi Dasal naman naman tayo. talaga Ito naman kailangan. hula lang po yan. Siyempre, hindi naman ho panakot yan. Reminder, hindi ho kami nananakot. Oo. Ito po ay base lang po sa Pwede mga- maging Ang totoo. Pilipinos, pwede maging napaka-blessed totoo. race. Opo. Do you know that there is one Filipino for every 100 human beings on earth? Ganun kadami. At kahit saan tayo ilagay, kahit ano ibato sa atin, kaya natin. We are made of Survivors! Yes, Survivors! naman talaga tayo. Pero, teka Resilient. muna. May vibration ako na ang mga Pilipino ron, kahit pa uwiin mo ayaw umuwi, hindi uwi. Mamamatay na raw sila ng sa bala doon. Dito naman, kung uwi sila, mamatay daw sila sa gutom. So, yun daw mga magpapauwi sa kanila, no? Talaga raw, siguro medyo, kung hindi rin lang immigration magpapauwi, ayaw nilang umuwi rito sa atin. Which nagkakamali sila. Dahil kung talagang dito sa atin, masipag ka lang, talagang napakarami ng oportunidad para tayo yumaman, magkapera, masipag ka lang. Sa Pilipinas naman, kasi parang syempre, ano kaya ang Sa mangyayari Pilipinas sa atin? naman, nakikita ko sa economic impending natin dito, war. sa Abu Sayyaf, tuloy-tuloy pa rin ang ating dasal natin dito dahil kung hindi natin napapag-pre-over, magkaroon pa rin tayo ng parang kudita sa Mindanao. Dasal lang po. Pero ang naniniwala ka, I'm sure, Janice, I can see in your face eh, sa collective
consciousness na we would create the reality if we will all believe in the positive things to come, di ba? Of course, we should believe in that. We should have this positive belief in the things to come. Yes. Kasi kung hindi, lugmok naman tayo sa depression at dasal lang nervyos. kung kailangan natin. May balita naman na may asawa daw si Bin Laden sa Mindanao. Ano naman ang masasabi niyo? Ang nakikita ko naman, parang Totoo ba hindi. yun? Yes, it's Totoo, true, sa Mindanao. Hindi dapat tayo Talaga. matakot. Hindi naman tayo matakot. Huwag tayo matakot. Dasal lang po. Dahil talagang yung mga nakatrahedya, mga ibang lugar, nag-aaral yan dito sa Pilipinas. Itong taguan ng Pilipinas ng mga kawalang kalokohan. Pero wala si Bin Laden ngayon. Si Bin Laden ay nandun sa kanyang bansang pinagsilangan. Yan ang vibration ko ron. Saan ba siya So, hindi siya sinilang? nagtatago doon sa Afghanistan, nagtatago siya sa bansang pinagsilangan niya. Saan ba siya sinilang? I have no I think idea. he's from Saudi Arabia. Saudi Arabia, tama. Ang nakakatakot na parte dito, yung sa pagiging may asawa niya, kailangan niyang gawin yun kasi masyadong close ang ties natin sa US. So para meron siyang legal entry sa Pilipinas. Kaya nga, yung mga Abu Sayyaf nagpo-prosper, may nagpo-pondo naman talaga dyan. Right, meron So, talagang do you think nagpupundo. it's- Do Bin you Laden think he's also? part of the They're all part of this, this is such a delusion that they could rule the world. Napakamali, di ba? Hindi naman sa parang inaano natin yung Pilipinas, but we are a small country. Bakit dito nila ginagawa Bakit may connection yan? tayo? Actually, strategically we are located dito sa Pilipinas. Nasa sentro tayo. I'm from Subic eh. So yung posisyon natin, pag tinignan mo sa mapa, nasa gitna tayo at lahat ng bansa na may power, kaya natin tirahin kung dito ilo-launch ang missiles. Napaka-strategic. Actually, very strategic nga naman daw. Kaya nga nandito for a time yung yung US, di ba? At saka isa nga pala, yung ating pinagkakaguluhan yan si Bin Laden. No? Apo. Alam mo, bang masasabi ko lang dyan, yung kaniyang ginawa sa Amerika, yun ay planted yun. Alam mo, very punch niya si Nostradamus. So, ang basihan dyan, pinag-aralan niya lahat. Nostradamus ng mga yung prediction. manghula? Oo. Pinag-aralan niya, no? Tapos nung makita niya na talagang itong year 2001 ay nakita niya na sa prediction ni Nostradamus, kailan mangyari yun. So, yun ang nangyari. Rosebud. She's telling the truth. Hindi naman sa kinakampihan ko si Mary, no? Pero Yes. sa pakiramdam mo talagang, yung mga ibang sinasabi niya, totoo lahat. Pero yung iba naman, meron na rin konting drama. Adore lang. Adore. Wala naman kasi siyang dahilan para gawin ang lahat ng ito eh. At pag tinignan mo yung mukha niya, he's a very honest person. Sino si Ador? Si Adore? Siyempre, gusto rin niyang maging sikat na katulad natin, maging Pero celebrity. pero na-peppered lang eh. Medyo parang Na-enhance na, oo, na-spice up meron na. may cinematographic effect ng Ay, si nadagdag. George Bush nga pala, kwento sa vibration ko. Akala mo parang baka ang pakiramdam niya, parang masisira ulo niya. Ganun na nararamdaman niya. Parang masisira ulo niya, yan ang vibration ko. Pero malakas pa rin na talaga ang kanyang power na talagang humawak talaga ng bansa. At yun yung pagkakapunta nila rito, kung pupunta sila, well, para sa akin, as a psychic, agree ako ron. Wala akong kontra doon, Yung mga US forces na pupunta dito. Dahil alam ba ninyo, di ba nung nandito sila, walang Abu Sayyaf, di ba? O, hindi ba? Meron din naman pero Nakatago Hindi sila. masyado nakala. control. Oo. Sa palagay niyo ba magkakaroon ng assassination attempt? Sa kanyang figure? Parati namang may attempt eh, pero hindi sila Pero hindi yan magtatagumpay. hindi magtagal yan. Hindi magtatagumpay. Talaga? Pero para sa akin, may nakikita ko na medyo negative siya. Pero kasi sa galit ng Amerikano, merong isang bansa na nakikita ko sa vibration ko na kung hindi isusuko si Bin Laden, bombay niya. Letter A or letter I. Pero ako Yun. feel ko China Eh, eh. oh, ay. Actually, the Middle East eh. I'm Ano, more China? scared of China than the Middle East. Why China? Because Even na nakiisa na sila, nakiisa na sila. nakiisa di ba? my na. prediction is Nagsusuporta sila sa Middle US. East will eventually join With US China. and as the United Nations, and then ang magiging kalaban niyan is China. They are the sleeping giant. But meron akong vibration na yung bang the next target of the terrorism is Japan, no? Kaya Because it's another industrial Dito na talaga ako. Yeah. Number two. Kita namin yan. Nag-tense na po ako. Nako, iiwan muna natin ang usaping gulo dito sa Amerika, dito sa Pilipinas, Pero at sa hindi Amerika. tayo. Dahil sa pagbabalik po natin, may mga bisita po tayong mga celebrities na kasama upang
pag-usapan ang mahiwagang mundo ng hula. Yan, magbabalik po, sis. We giggle and laugh like always. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Yan, nagbabalik po kami ulit. At kasama pa rin namin ang aming mga insight. Pero nadagdagan kami ng 3 celebrity guests. Unang-una, ang ating kasamang si Smokey Manaloto. Makakapag-asawa pa kaya si Smokey? Naku! Naksa. Andiyan naman si Miss Lara. Sino kaya ang lucky guy? Morena. Morena. Sino kaya ang lucky guy ni Lara? Yan! Si Ogie Ogas! Magkaka-number ko kaya si Ogie. Kala ko ako yung kanyang lucky guy. Ang lucky guy for Lara? Okay, isa natin. Pero bago yan, tanungin muna natin, naniniwala ba kayo sa hula o ito katuwaan na para sa inyo? Well, ako lang bata. Ako mahilig na magpahula talaga. Talaga, highlight ka. Ako, minsan naniwala ako, minsan hindi. Kasi minsan common sense minsan ang naririnig para sa hindi mo, pwedeng mangyari to kahit na ako pwede ko sabihin. Pero meron yung mga talagang Kakaiba. hindi mo alam kung saan nila Nakakagulat. hinugot. Oo. Nakakagulat. Baka magugulat. Ikaw, Ogie. Ako naniniwala ako pag nahulaan yung past ko. Ako naniniwala doon sa future na ihuhula niya sa akin. Pag natunugan niya yung past. Bakit? Ano ba ang past? Ay, Ito Diyos yun. ko. Ito yun. Ano sa mga hinula na sa inyo before ang nagkatotoo at hindi nagkatotoo? Ako hinulaan ko sarili ko. Sarili ko ang Si hinulaan. Ryan, hindi naman. Ba't mo sinulaan ang sarili mo? Siyempre, Para walang bayad, no? Libre mo sa akin. Unang with pay. With pay. Kailangan, para effective. Kasi puro puro parang kung hindi ka mamalasin ngayong taon, suswertihin ka. Yung mga ganun-ganun mga Common. Ako din. General, masyadong general. Oo, ganun. masyadong Kung hindi ka mag-iingat, madidisgrasya ka. Yung mga ganyan. At saka Hindi ka talaga yung tipo nag-iwan. nabasa nila sa dyaryo. Something like that. Nabasa nila sa dyaryo na ganito, ganyan. Siyempre, artista ka, kilala ka Sa nila. horoscope. Sa horoscope yun. Sa horoscope. Meron ba na nagkatotoo sa iyong hula? May nagkatotoo, pero merong hindi nagkatotoo. Ano nga yung nagkatotoo? Yung kotse. Nagkatotoo yung kotse. Na magkakaroon kang kotse. Na mawawalan ako ng kotse. Nawalan ka. Nawalan nga. Hindi mo ba naging prime suspect yung nanghula? Hindi naman kasi ako ganun. Walang tumatatak naman na hula na wala nagkatotoo. naman. O sige. Wala pa naman. Ako yung magkakaanak ako. Nahulaan yun. Ako nakahula. Kasi nga ikaw nga, gumawa Ayaw ni Madam Auring yan. Pangarap mo talaga yun. Pangarap mo yun. Kami lang lang. O, pangarap pa Okay, fine. Pwede humingi ng sorry. 10 times Okay, sorry. Sorry ka. Bilis. Sorry. Gaano kalaki ang importansya na binibigay mo sa mga hulang binibigay sa inyo? Considering hindi mo naman panghula, ah. Pag may nagsabi sa akin ganyan, parang... Ina-avoid mo na? Hindi naman, pero parang advice lang na, okay, open lang ang utak ko na baka pwede nga mangyari to sa akin kung sakasakali. Pero hindi ka masyadong serious. Hindi ako ganun ka-dead set sa sa mga sinasabi na hula sa akin. Open pa rin yung isip ko. Ikaw, Lara. Ako masyadong naapektuhan. Okay, teka. Ano ang unang-unang tinatanong nyo pag nagpapahula? Syempre, love life. Wala yung automatic talaga. Sex life. Magkaka-number 2 ka kaya? Actually, nagkaroon ako ng yung itong pangalawang babae na to eh. Ay, teka. Mahabang diskusyon yung Kaya natin muna si Ogie. Uminom daw ako. Patayin daw ba ang kanila? O eto, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na malaman ang mga posibleng mangyari sa career, love life, at buhay nyo in the near future. Aalamin natin ang mga vibrations at ang mga readings ng ating mga kasamang Sige, si excited Brother na. Arman at si Madam Auring. Para kunin ko ang vibration ni Lara. Alam mo si Lara, mabait yan pero sawain sa lalaki. What do you mean sa what? At magaling, very romantic. Ay, that's true. May nakahula ba na may mangyayari sa inyo ni Mark Jimenez? Ba? Teka, hindi ko yung host dito. Pasensya. Okay, since inumpisa na ni Ogie, sa tingin nyo ba maaayos ang problema ni Lara with Ayan, maganda Mark yan. Jimenez? Ito si Lara nakikita ko na babalik at babalik ka rin sa kanya.
Yan, Kayo nakikita ko. din, yan ang feeling. There is a reconciliation. Makakaroon ka ng iskandal pero madidimanda mo isang reporter. Tandaan mo yung sinasabi ko. Yan ang nakikita kong bagong latest projection. Baka si OJ didemanda ko. Matatapos magkakaroon na rin ng settlement. Kasi actually, naaabala ka rin naman eh. Pareho lang kayong naaabala eh. Basta ba yung amicable tsaka yung fair lang, papayag ka naman eh. Huwag ka mag-alala kasi yung direksyon na tinatahak mo ngayon, tama. Kaya lang, yung puso mo talagang kailangan, yun lang naman ang kailangan ingatan mo, matibay ka Tsaka naman kung talaga walang eh. nagpo-provoke sa akin, hindi naman ako, ano Pero talaga iyakin eh. ka talaga eh. So, oo. Pero career. Okay. Career. Nga, Lara, malakas yung vibration ko na sunod-sunod na may pinikula mo this year. At saka, siguro, next year, you'll have an award. Makareceive ka na award. Ay, wish mo yan. Si Smokey, magkakaroon siya ng series TV pero offer yun. Nasa kanya kung tatanggapin niya sa kabilang channel yun. Tanda mo, may series TV ka. Ako, maganda yan. Gawin mo yan, Smokey. Nakikita ko kay Smokey mag-aasawa to 35 years old. Ay, tagal. Pero alam mo, ano lang yan, image lang yan na gustong-gusto mo na. Pero nandun naman yung fear sa'yo eh. Talagang career-oriented ka. Marami kang fear. Takot ka na maging kawawa yung pamilya mo. You want to give your own family the best. Kaya talagang meron ka namang ano yan eh. Projection na timing. Hindi, ito lang ang gusto ko malaman. Kasi Apa. yun ang gusto kong ano na eh. Nakilala ko na ba? Yung babae? Yun, nakilala. Hindi pa nakilala. Dalawang beses kang ikakasal sa life. Dalawang time na to. beses ikakasal sa isang araw. Magkaibang lalaki. Wow! Pwede isang tao lang yun, Rico J. More predictions para kay Lara. Ikaw ko? Kay OG. Ikaw babalik ng fifth! We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We're back. At ngayon naman si OG ang tatanungin natin. OG. Si OG, tungkol kay OG ang itatanong namin sa inyo. Opo. Tuloy-tuloy pa ba ang kanyang pagiging family man / woman? O magkakaroon ba siya ng problema? Mahirap hulaan. Nawawala ang vibration ko ni OG. Nasisira ako. Si OG ng baby boy. Yay! Baby girl kasi eh. Sana naman boy, gawin mo Pero, boy talaga. teka. May vibration ako na magkakaroon ng papa at saka mama ito. Dalawa. Si Papa na may mama ka. Magkakaroon, ha? Aside from yung mama niya ngayon, Oo. Oo, meron pang papa tapos magbubuntis ng taon na to. Si OG? Si OG ang magbubuntis? Ay, yung papa. Ay, papa. Papa magbubuntis. So, yun lang ang hula ninyo. Pero ang kanyang career ay career naman, career. talagang very, very successful siya. Lalo na ang mga kadatunan. Let's wait to that. Ano to sa pagsusulat o sa pag-aartista? Sa pagsusulat ng hinata. Nakikita ko sa pagsusulat dahil kasi marami siyang mga contact sa mga pagsusulat. Yan sa pag-aartista niya. Feeling ako talaga magiging happy for the Sa rest love of my life. Yeah. Ay, kasi nakikita ko 3 years up to now. 3 years up to now. May letter ba? Initial M? Nakikita ko mayroong isang foreigner pero dadating pa lang Kami coming nga soon. local lang na. Wala ka. Hindi ko pa kilala yan. Pelikulang. Yung Pilipino, dumating na. Sino yun? Si Pero- Mark Jimenez. Charito. Magkakaroon ka ng movie next year na maging international release. Maaring dito hindi ka magkaroon ng award pero dun sa sasalihan sa ibang bansa. Baka yung sinayin ko na ng kontrata. Oh, okay. Ang saguting ba ang hula? Kaya mo nilang tatlo. Okay, ano po? Una. Ang nakikita kay Lara, yung ano, si Kumura mo, tsaka yung throat mo, yan ang laging magiging problema. Totoo po yung mura. At saka si Juan naman, is Baka kung naman kasi di ka nakikita ko kumakain. yung hurt mo, sakit, yung pilay hangin mo sa likod, ingat lang. At saka minsan, huwag ka masyadong magliligo ka, medyo pinawisan, magkaroon ka ng depekto sa katawan. Pero liligtasan, pagdasal lang. Ako kay OG, ang nasisenso, may tendency ka kasing tumaas ang uric acid and because of this, you get confined in the hospital kasi magkaroon ng inflammation yung kidneys. Yung wood. Sino yan? So, pero flush out mo water. Pero kasi talagang, kaya yung mga joint pains because of your uric acid. Yun. Salamat po, Doc. Si Smokey naman, I don't know, but you have infection sa eye.
Mata? Okay. Kasi likod, dilet mo eh. Sino ba sinisilip mo dyan? Si Lara, ang major concern sa health, generally you're very healthy person pero eventually ang maging concern mo estrogen level sa hormonal. Hormonal. Magiging lalaki ka. Pwede ba namin hulaan sila? Sige nga! Sige nga, G! Hindi, wala akong hula. Sige. Ano yung mga powers mo ngayon sa pangungulong? Kili powers. Si Brother Arman. Yes? Oji, Feeling sana ko- wish ko lang wala kang tissue dito sa kilay mo. Sa Hindi, kanan. sinadya ko yan. Sinadya. Sige, Oje. Nangihiram ka ng tissue. Oje, sige na, Oje. Hindi. Ako talaga pinangatawan ako Kaliwa ng kanan. Yan, wala na. Hindi, Brother Arman. Yes? Feeling ko kay Brother Arman, mukhang matitigok ka dahil sa high blood. Dahil mataas ang iyong medyo skandalosa ang iyong pagka-high blood. Yung aura niya, aura ba? Aura? Yun, dinig na dinig namin. Aura. Di ba? O sa feeling ko, yun ang mangyayari. Hindi naman. Kaya iwas-iwasan ha, malumanay magsalita. Para tuloy-tuloy ang buhay natin na tuloy-tuloy ang kita. Okay, Madam Auring! Si Madam Auring naman, ang vibes ko, ang love life, feeling ko, hindi sila ikakasal ni Victor Wood. Pero feeling ko, mananatiling masaya ang kanilang relasyon Hanggat sila ay dahil hindi sila kasal at sila ay naglilibid lang. Tama? Hindi naman, no? Kita-kita. Basta wag lang kayo magpapakita sa mga public places. Huwag kayo magde-date sa sinasabi mo mga punche. Yun, para maiwasan ng intriga, Madam Siyempre, Auring. pasok agad sa sikreto. Tapos no? kay Madam Lu. Ayan, feeling ko, sisikat siyang manghuhula. Ako rin. Kasi may direksyon ang hula niya. Ako, hula ko rin Ha? sa'yo. Tapos mamaya, magpakita kayo sa akin, bibigyan ko kayo tag-iisang lucky charm. Kaya Janice, feeling ko, masaya siya ngayon dahil meron siyang bagong love life. Okay? Parang may parang may kaugnayan ang kanyang love life sa musika. Feeling ko lang, Janice. Okay, ha? Tama ba yung feeling ko? Akala ko mo magaling ka. Kaya mo magaling ka. parang hula mo may kaugnayan sa musika. Basta yung kanyang bagong pag-ibig ngayon, ang pangalan nagsisimula sa capital letter. So, si Jelly naman, hanggang dalawa lang talaga anak niya. Ako dito kay Jelly. Ano? Si Dali. Jelly, Dali. ikakasal siya kay Ariel. Ay, tama. I think you have the right prediction. At Ureta ha, Ureta. Hindi rin. Ariel, Ureta. Prediction ko kay Janice, wag naman natin sabihin na trahedya. Meron din siyang natutunan with all of this. Lahat ng relationship may reason and purpose. Pero darating sa buhay niya yung labis siyang mamahalin at pasasayain at mamahalin lahat ng anak niya. Nakilala na ba niya yon? Magkakilala na sila pero yung awareness wala pa sa iyo kung sino Naku, siya. Hindi pa siya magkakilala na. nagpaparamdam. Hindi pa siya Isa siyang ghost? Kay Jelly naman. Matakot dito. Ghost ba ito? Kay Jelly naman, prediction ko ito. nakakatuwa kasi kay Jelly, for the rest of their life, matanda na sila ni Ariel, lolo't lola, naputi na yung buhok, wrinkled na, magka-holding hands pa rin. Magkaiba sila. Ito hindi, si Jenny sa hindi martir. Pero nakikita ko sa kanya, ang nagpapaligaya sa kanya, ang kanyang mga anak. At ito, hindi na never na ikakasal ito. Sa Never mga na anak na lang. ikakasal? Never na. Anak mo na lang. Malaking problema ang kasal. Okay, thank you very much. Smokey, maraming salamat. Thank you for coming. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. Thank you. Pasalamat po kami. Smokey, salamat. Bye-bye. Hindi ako si Smokey. Wala. Niloloko lang kita. Talaga close brother. Huwag kayong alis. Always be. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Ano dyan? Naniniwala ka ba sa mga hula-hula na yan? Ako naman, hindi ko naman sinasabi talagang hindi. Hindi ko masasabing oo. Kasi para sa akin, parang katuwaan lang siya. Yung kung nandyan, di sige, makinig tayo. Makinig ka. You take it with a grain of salt. Exactly. Yung parang andyan lang yan. Maaari. Pero hindi ko siya ginagawang hindi mo kinakarir.
Exactly. Hindi ko siya siniseryoso masyado kasi baka mamaya, di ba, kung ano pa mangyari sa'yo, Hindi, di ba? tsaka I believe na kung alam naman, kung talagang nahuhulaan ng future, walang gulong nangyayari sa mundo. Diba? Walang mga problema ang mga tao. Di ba kung talagang nalalaman ba talaga yan? Sa bagay kasi, these are just predictions. Exactly. Hindi man nila sinasabi na sigurado lahat ng sinasabi nila. Those are just things na nafe-feel nilang maaaring mangyari. Exactly, ikaw, afraid ka ba sa future? Afraid ako sa future. Siyempre, merong part of me that's afraid sa future because of the kids, because of my kids, because, Diyos ko, kung pwede mo ikaw mismo, superwoman at ayusin ang mundo para lang paglaki nila maganda ang mundo, gagawin mo yun, di ba? Talaga, Jens. Feel ko lang yun. Do we need to know the future? Not really. Not Really? really. Hindi, kasi baka mas matakot tayo. At saka, Do we want to? Oo naman, do syempre. we want to? Pero baka kung anong gawin naman natin pag nalaman natin ang future, baka we will rearrange what is supposed to happen because there is such a thing as destiny and there is such a thing Destiny as and fate. fate. At meron din ang plano ang Diyos para sa atin. Alam mo, pangunahin natin siya, hindi ba? Exactly. Only God knows what will happen to us, what will happen in our future. At sa sunod lahat na ng lang bagay. tayo. Oo, sunod na lang tayo doon. Kasi At- naman ang dapat. Sa mga nanonood po, sa mga kaguluhan at pangamba sa future, tandaan niyo po, nasa puso lang po natin matatagpuan ang peace. Sabi nga nila, tumingin ka sa mundo, madidismaya ka. Tumingin ka sa mga tao, madidisappoint ka. Kaya tingin na lang kayo sa taas. And may you all have peace. See you here on Sis! Mga sis, the Philippine National Red Cross will sponsor a mass blood donation on October 2, 2001 sa Quezon City Hall lobby, 7 a.m. to 4 p.m. Sa konting dugo, maraming buhay ang matutulungan nyo. Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for My Clothes, Salon de Manila, Janilyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, Urban Effects, Restoration, and Union Square. Magandang umaga. Welcome to Sis. Thank you. Malaking honor para sa akin na maging guest sa programa niyo. Asawa ko din na medyo napospone yung kanyang show sa Hawaii. Magandang vibration ko nun sa, sa asawa mo, no? Ano ho yun? Ay, nako, ikaw lang ang nag-iisa niyang love. Andiyan naman si Miss Lara Moreno. Sino kaya ang lucky guy? Morena? Ako yung magkakaanak ako. Nahulaan niyo. Ako nakahula. May nakahula ba na may mangyayari sa inyo ni Mark Jimenez? Hindi, wala. Ba? Teka, hindi ko yung host dito. Teka lang, allergy. Teka lang. Talag lang. Marami pa po tayong makakasamang psychics sa pagbabalik ng Sis. I'm here for you, sis. Right by your side.